September 20. Nagkita-kita kami ng mga tropa sa Partas, Cubao para kunin ng biyahe na papuntang Ilocos Sur. Napagdesisyonan namin na magbus na pa Ilocos para makatipid na rin sa oras. Dahil mahirap din mag-lead na mahaba sa trabaho kung go-bike all the way kami papuntang Sagada. Nalimutan ko na yung eksaktong amount kung magkano yung binayad namin papuntang Tagudin, pero nasa less than 1,000 pesos. Hindi na rin naman kami siningil ng extra para sa mga bike. Yung biyahe papuntang Tagudin, Ilocos is nasa almost 7 hours din. Medyo cloudy pa yung lens, nalamigan sa aircon masyado eh. Yan, nandito na tayo ngayon sa Tagudin. Walang chinelas challenge. Wala siyang baong chinelas. Chinelas challenge. Nandito na rin kami sa Tagudin, nakapag-check-in na kami. Pangalan ng place is Jolly Joe's. Jolly Joe's po. Saltwater. Nakuha namin ng 2.8 yung room. Tapos plus extra bed na lang. Extra bed na lang. Impostor. Impostor oh. Bali ano yata, good for 5 lang yung 2.8. Tapos 7 kami, nag-extra bed na lang. Okay. Yan. So okay naman. Yun na. So bukas magsimula yung ride pa-Cariat ng Besang Pass. Tapos yung second day papuntang, hopefully, papunta na ng Sagada. Yan, meron pool. So mamaya, ligo-ligo. Ngayon, mag-dinner muna kami. So ngayon, magdi-dinner muna kami. So current time is mag-7:30. Bali, from binabaan namin ng bus sa main highway, mga 3 kanto lang naman papasok dito. And currently palabas kami dahil gutom na kami, hanap kami ng mga kainan ng dinner. Wala na kami naabutan na bukas ng mga kainan. Kumayo kami ng La Union for 7-Eleven. Ilocos, sa Ilocos na tayo. Ilocos pala. So masarap daw 7-Eleven dito, try natin. Good morning. Good morning. Good morning. Katulog ba kayo? Hindi. Good morning. Akala ko gising na si Goyer kanina. Ito na, magra-ride na kami. Ang unang stop natin, Cervantes. Cervantes, yes. Yun. Day 1, Besang Pass. And then day 2, papunta ng Sagada. Ito na. Salamat sa Jolly Joy. Yan ha. Jolly Joe. Jolly Joe's. Jolly Joy. Naging Jollibee. Take two. Jolly Joe. Jolly Jeep. Jolly Joe's. Yan. Thank you sa Jolly Joe's sa pag-accommodate sa amin. Thank you. Salamat. Let's go. Buyers. So after 4 kilometers galing doon sa tinuluyan namin, kumanan kami. Bali ito na yung papasok ng Suyo, Cervantes. Lapit-lapit tayong umahon. Martin din yung yung chain ring. Oh. Sabi nung signage, 14 teeth lang yung pwede. Sa unang part ng route, mga 20 kilometers mula dun sa highway, banayad lang naman yung mga ahonan. Mostly rolling hills and may konting patag. Nasa mga 300 meters yung elevation gain. May nakita akong signage, 48 kilometers away pa kami, pa Cervantes.
After ng Orzadan Bridge, mga 30 kilometers pa yan papuntang Besang Monument. Yung unang 5 to 7 kilometers after ng tulay, medyo banayad pa yung mga ahon dyan, may mga patag, tas may konting lusong. Yung huling 23 to 25 kilometers, yun na yung dire-diretsong ahon. Tapos nasa 1,300 yung elevation gain. Hindu tayo? Lupit oh, may falls dito oh. Tabing kalye lang. Pag may matarik, pahinga muna. Yun, nakapatag din ng konti. Hindi naman sobrang tarik ng ahon dito. Mostly nasa 8%. Pero dire-diretso lang. Current time is 9:40. Nakaka 34 kilometers na rin kami. Tapos elevation gain nasa 600. Maahon na naman kami. Grabe, doon tayo galing sa baba oh. Tagudin Cervantes Road pala tawag dito. Oo. Nalobat yung power meter ko. Ganda. DIY water dispenser. Yan na. Ah. Ayos. Up, up. Up. Toblerone, saka Windows XP. Init na. Natamad ako mag sunblock. Mukha pala reapply. Natamad ako. Hindi ano, yung next dito. Pwede. Wow. You know. Ano, walang tapon sa view ah.
So yun, panay na ang pahinga. Si Lajar nauna na ng konti. Ito yung mga kasama ko. Sa likod, si Mau, si Leo, at si Lu. Sakit sa ano? Sakit sa Junjun eh. So, namamanhid, kaya pahinga muna kami ng konti. Indo kami galing. Kaya dito. Mau. Shush! So yun, after ng ahon at maraming ahon pa ulit, saka ahon ulit, ayun, nakita-kita na ulit kami dito sa may welcome sign ng Welcome to Cervantes. May LTE oh. Tapos kakain muna kami. Current time 2 PM pero sobrang lamig na. Di lang namin ramdam kasi umaahon kami ng umaahon. Kakatapos lang namin mag-lunch. Current time is 2:45. Diretso na kami dun sa monument. Mga 500 meters na lang naman. Yun, finally, nasa Besang Monument na kami. Besang Pass Monument. Kuya! Dapat ganun. Ay. Go. Pagdating namin sa Besang Monument, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Mga 1 oras din kami tumambay bago lumusong. Nilaban na rin namin kasi parang hindi na rin titigil yung ulan. Ano tawag yung chinelas mo? Courtyard by Marriott yan. May clips yan? Ang hirap to wala dala ginelas. Pagas muna. Dapat na yung GoPro ko. Grabe, lakas ng ulan. Tayo lang namin sila Bal. Grabe, bumuhos. Hi guys! After na mahabang lusong, mga 20 kilometers, nakarating na rin kami sa town proper ng Cervantes. Nakapag-check-in pala kami sa Villa Maria Inn na malapit lang din sa town proper. Kung tama pagkaalala ko, nasa less than 3,000 yung binayaran namin para sa room. Good lang yun para sa 4 na tao. So nakahanap na rin kami ng matutuluyan. Pero maghahanap muna kami ng mga kainan kasi maaga magsara yung mga kainan dito. Yung mga tindahan. Lakad-lakad muna kami. Frog. Yun, kain muna. Pinanglaw saka bamboo shoot. So andito na ulit kami sa town proper, magbe-breakfast. Current time 6:30. Hindi na rin ako nakapag-video kagabi, nalimutan ko kasi pagod na rin. Morning. Kape. Geng, kain tayo. Bala, may itlog ka daw? Oo, ito. Sabi na may itlog ka eh. Tara. Day 2. Current time 7:30. Start na ng ride. Tara. Sa second day, nasa 60 kilometers yung binyahe namin and may elevation gain na nasa 1,700. Sa unang part, lulusong muna papunta sa tulay. Tapos dire-diretsong ahon na ulit hanggang makapunta sa town proper ng Tadian. Tapos mahabang lusong naman papunta sa Bontoc. Tapos yung final ahon na papunta sa Sagada is nasa 12 kilometers lang pero may elevation na 600. So yun, finally, nandito na tayo sa boundary ng
Mountain Province sa Cordillera. So nag-picture lang sila dyan. Ito yung signage eh. Ayan. Welcome to Mountain Province. Nakarating na tayo, pre. Nice! Ulit dito, ang daming kilometer marker. Daming jer. Oh, ang daming jer. Yung nakalagay. Jer. Diyan kaya ito nakatira rin eh. Jer. Na si ER yan. Sir Victor. Sir Victor. Init! Mag-sleeps na ako ah. Oo. So ang kasama ko na lang ngayon dito sa likod, si Leo sa si Mau. Grabe init. Pahinga muna kami dito sa lilim. Init na eh. Oo. Nagkaroon din ng konting patag. Grabe. Kakalagpas lang namin sa town proper ng Tadian. So next na pupunta namin is sa Pabauco naman. So nangyari, nahati sa dalawa yung grupo. Yung mga nauna, 4 sila doon. So kami, natira sa likod, 3. Kami na lang yung mag-stick together. Ano bang mapipili ba ko eh? Yung kape, hindi ko alam. Hindi, wag lang kape. Sabi sa mapa, mga 24 kilometers, nandun na kami sa paanan, paakyat ng Sagada. Mostly lusong, pero yung huling 11 kilometers, puro ahon naman.
So yun, current time 3 PM. Nandito na kami sa Dantay, sa paakyat ng Sagada. Sabi dito ay sarado daw, pero kasi may ginagawang kalye, pero kaya naman daw ng bike. Problema, hindi pa kami nagla-lunch. May maliit na tindahan dito, baka magtinapay-tinapay na lang kami. Bakit? Meron. So dahil wala na kami makainan nga, dito tindahan na lang kami. Ginatinapay, soft drinks, at kung ano-ano, para lang may laman yung tiyan bago umahon. Grabe, pagod na ako. Sumaambon na naman. Itong part na to puro 10% pataas. Puro 10% to 13% yung gradient. Ang hirap na. Mga kalabaw ba yan? Tinapaston? Asan? Yung mga tuma... Ayun na. Yun, finally nasa welcome to Sagada na. Right. Woo! So mga 5 kilometers pa yata kami pa town proper, tapos elevation gain ng mga nasa 200 din. Hi! We're alive! Mabuti mabait to. Lumayo naman. Yung mga kahol. Ito eh, isang ganyan eh, pagdaan mo sa kakakaul. Ayan o. Diba? Anong tawag din sa isang highway na may ganito? Yung current time mga 6, kaka 6 lang halos. Nakakarating lang namin sa town proper. Kala ko abutin pa kami ng 7 eh.
So nandito na lang kami, hanapin namin yung tinuluyan nila. Kaliwa dyan. So yun, nakapag-check-in na rin kami dito sa Labanet. So ang binayaran namin dito is 500 per head. Laki naman yung room. Tapos gutom na kami. So kami ni Mau magkasama ngayon. What's up? Dilim, kita ba tayo? Hindi, So maghahanap muna kami ng makakainan ng dinner ni Mau. Tibay ni Mau. Nakasando, lamig. So ang elevation pala natin is nasa almost 1,500. Parang same din ang Baguio. Nasa 1,500 din ang Baguio eh. So ngayon hindi ko pa ramdam gaano yung lamig. Kasi medyo mainit pa yung katawan ko galing sa padyak. Mamaya siguro yan pag naka-relax na yung katawan ko. Close na. So nandito kami sa Salt and Pepper. Order kami ng pizza na Itag Lover. Baka pwede Try puntahan natin lang sa yun. naglalakad. Sa Itag Marinara. Baka pwede mo. Pasta. Tagal na yung basa. Try natin yun. Siyempre hot chocolate din. Ano yan? Yun, dumating na yung hot choco natin. Ang dahil dito yung Hindi ako sure kung marshmallow ba to. kalawan mo. Ay, buhay. So itong Itag Marinara, it's a yes for me. Tapos yung kay Mau, ano to? Creamy itag. Creamy Itag. Nasarap din. Bellissimo. Wow, delicioso. Ayun na yung Itag pizza. Try natin. Good morning. Morning. So, sino na nakapag-decide dito ka uuwi? Or mag-isa hanggang bukas? Dito na ako titira. This is my life now, This no? is my life now. Tinabol ka ng aso. So, ito yung room namin. Ito yung view sa room namin. So, nandun lang banda yung parang pinaka intersection sa town proper. Nasa parang sentro tayo talaga. No, Val? Yeah. Ito yung pinaka-sentro. Yeah. Ayun lang yung simbahan, no? Current time 7:15, napakalamig. So balak namin ngayon is pumunta muna doon sa bus station para tumingin ng mga biyahe at makapag-reserve na rin ng ticket. Tapos mag-breakfast na rin muna. Kahit nasa Japan ka nakasama. Pagod ka? Ang
dito ba naman? Di ba ako dito? Sino yung hotel na sleepers? Si Mau. Si Mau. Solid yan eh, solid. So si Jer walang baong tsinelas, naglalakad na nakaka-issues dito. Bike is life. Kahit naglalakad, bike is life. O nakabudo. Voodoo, salawal, alright. Ay, salawal. Jacket. Budo jacket. So pag nagpunta ka dito pala, need mo lang dumiretso muna dito sa tourism office para magbayad ng mga registration fee. Dito lang naman to, malapit sa sentro. Dito sa may intersection banda. Malapit lang din sa town hall nila. 1 to 2 days is 50 pesos per head, 3 to 4 days is 100 pesos. Tapos doon sa kabila is another registration, yun po yung environmental fee na 100 pesos. Okay. So yun, nakapag-register na kami. Kailangan lang daw laging dalhin to para sa mga pagpupunta sa mga tourist spot. Ayun, pwede may Gcash naman pala sila. Laki ng aso. Sorry, nakakat. So, nito kami sa Ayaw na kakain. Tapos ayaw na rice. Ayaw mo na? Ayaw ko na. Ayaw mo na? Tapos na kami mag-breakfast. So, lakad-lakad muna ulit. Naghahanap ng dessert. Ito, dito yata yung napili nila. Sa Sagada Lemon Pie House. So, mag-iwan na ng slippers dito. Okay. Kailangan mag-iwan ng tsinelas. Oo nga, no? Magkano yun? 40 pesos yung first slice ng lemon pie. Gano'n kalaki yun? The usual, ayun na. Ay, Sige, yeah. parang matikman na. Sige, ako tikman ko rin. Isang slice lang. Tapos sa akin lemonade. Na isa. Dito pala. Yung maliit lang, 40. 7 slices and 1. So ito yung mga upuan dito. Ayun na, ang mga lemon pie. 40 pesos lang. Lemon. Okay. Lemon. Sinindi na. So tikman na natin tong lemon pie. So much secret. Anong lemon? Nasa ano? Yung kapal ng mga aso. Cute. Thick dogs. Ayun o. Bye, thick doggos. Bye-bye. Oh. Tapos na tayo mag-dessert. Lakad-lakad na naman ulit. Ngayon medyo mahirap kasi paakit yung alakaran. Sige. Lakad-lakad mo. Tingnan natin itong Piitik wines. Hindi yata sila bibigyan. Tingin lang. Bibili ako. O tara, sama ko. Tingin lang ako. May free taste ka mo. May free taste. Ha? Oy, may free taste daw. Tawagin. Shout out to Honesty Store. Kailangan namin ng honest dito. Ah, okay. Honest. Dito Ito yung paggabi, Honesty Store na sinasabi mo. pwede kami nom. Welcome. Tingin mo tayo dito sa labas bago tayo pumasok doon. Uy, Sagada kat. Matakot. iPad. So, honesty store pala to. Natindahan ng mga wine. Ito, yung mga pwedeng So, pwede kang tumikim-tikim dito. Free taste. para kung may magustuhan ka. Pwede kang bumili. Tapos, iwan mo lang yung bayad mo dito. May Gcash din, no? Masarap. A for honest. Honesty ka. Ano to? May kape rin. Siyempre, meron dito. Nice wine. Ilalagay. Ang galing, tingnan mo yung pader nila. Yung mga cellphone, design lang. Pati mga tablet. Palis. Doon mo malalaman na matibay yung mga lumang phone. Kasi ginagawang ginagawang palaman sa pader, oh. Ayun, napipindot pa yung buttons, oh. Andito na kami sa Coda Lines para bumili ng ticket. So, anong naging deal
sa bike. Okay, so ang mangyayari dito, hindi tayo magbubook ngayon. Ang booking natin bukas Sunday. Tapos 3:30 PM, kasama na yung bike, 1,200 pesos, may CR na rin. 10 to 12 hours yung biyahe. Ayun, saktong-sakto lang. Alright. Alright, sakto sa trabaho. So yun, after namin mag-breakfast, pumunta na kami sa room. Nagpahinga muna ulit. And then ngayon current time is 1 PM. Galakad-lakad ulit kami. Maghahanap naman kami ng makakainan ng lunch. Yogurt House, tara. Ako dun. So sila Mau, si Lu, saka si Leo, mauuna na sila pa Manila. Kami nila Jer, bukas pa kami uwi. Mamasyal muna kami. Sila kasi may hinahabol na schedule eh. May work pa. Oh, Lu. Bye, bye, bye. Next ride. Kita-kits sa Manila, hindi ka ba nilalang? Bye-bye! Ingat. Ito hindi na. Naghahanda ako Asawa na ako dun. Tito Leo. Pagkaan na kami sa Zombies. Bye. Zombies. Paalam ka na. Lupet TV, thank you. Hanggang sa muling pagkikita. See you in Manila. Mika Perez. See you in So current time 4 PM. Tumigil na rin yung ulan. And mamamasyal na kami using our bikes. So di ko alam kung saan kami pupunta. Mabit. Yun, nandito na kami sa kung ano man tawag dito sa bus na to. Yung laging pinagpipicturean pag nandito sa Sagada. So wala pang 1 kilometer yung biniyahe natin, no? Mga 2 kilometers na pababa. Ang mga 2 kilometers yung biniyahe namin papunta dito. 600. Medyo rolling din yung daan. Lupit. Group muna. Nandito na tayo. Group. So nandito tayo sa Mini Rice Terraces. Picture muna. Ano na ba tayo pupuntahan? Tarik na ito ah.
Ayun o, kaya yung resto. The Shire of Sagada. Sige. So, putol yung daan. Kaya magbubuhat tayo ng bike. "98 meters daw. So, sana kaya lakarin. Oh, sana. 98 meters, welcome to the Shire, sabi. Please park here. Dito yung sign sa makipot na daan na to. Frodo! Mr. Frodo! Sam! 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 Gandalf! Sam! Tama kaya to? Hindi kaya doon sa open? Yung araw nandun eh. Adi, pag wala, di balik. Saan tayo? Oo, balik. Lodging house pala siya. Okay, yun pala yun. Shire Sagada. So, lodging siya. Tapos ang theme niya is parang yung the Shire. Yung Okay, so ano to, may entrance. Saan tayo pwede mag-picture? Ayun, tingnan mo yung design nila. Okay, pasok tayo. Baka pwede naman. Baka kumahal yung manok. Baka tumal yun. So, andito na tayo sa The Shire. So, tingin tayo kung may kape. Maganda pala sa loob, oh. Ay, okay. Wow. Wow, ganda. Nice. Okay. So, napag-desisyonan muna namin na magkape-kape muna dito. So, ito yung place. Sandal muna kami ng bike dyan. So, ito yung bar nila. May ano? Yung signal. Ano yung schedule yung 7? 7? May schedule na po sila ng 7. Tapos dito yung front desk. Tapos ito yung isang pasukan din. Yung packet sa mga rooms yata to. Tapos paikot lang din siya. Okay din tumambay dito. Siyan. Balik na ulit dito. Once na nag-post sa social media, let's So ayun, palabas na kami ng The Shire. Ginabi na rin. Medyo napatambay din kami. So medyo foggy na. Oops, bangin nyo nasa kaliwa, ah. So wala talaga kaming pupuntahan. Ba't pa tayo nagbabike? Oh, so wala kaming pupuntahan talaga. Nag-bike lang kami dito kung saan. Tingin-tingin. Papahabol sa aso. Hanap lang kami ng mga kainan ng dinner din. Kulit din ang weather dito eh, no? Mayat maya umaambon. Hindi ko alam kung na-tiyempo lang o talagang ganun dito. Directed by. Sorry. Tusok mo ang straw. Tusok mo ang straw. Yan, good morning. So, last day na namin sa Sagada. Tao mode muna kami ngayon. Hindi muna magbabike. Pupunta kami sa Hanging Coffins. Tapos, mga ano lang naman, parang less than 1 kilometer. Parang less than 1 kilometer lang, no? 600 meters? Oo, inalakarin. Papunta doon mula dito sa tinuluyan namin. Kasama na yung sa hike, ah. Kasama na yung hike doon. Ah, kasama na yung hike? Oo. Okay. So, malapit lang. So, current time 8. Ang nakuha naming biyahe is 3:30 ng hapon. So, marami pa kaming time. O nga pala, si Junar umuwi na. Magbabike din kasi siya papunta ng Manila. Galing here siya sa Sagada. Kami naman magbabas na kami. Ito si Kuya Martin, siya yung magiging guide namin papunta dun sa Hanging Coffin. Bus stop to. Ano kinakain nila? Suman. Suman ba yun? Suman ba yun? Tara, ano pa to? Patupat. Patupat? Ay tara, sige, try natin. Kape, gusto nyo?
Bago kami umakyat, magmerienda muna, patupat. Patupat, okay. May kape man? Alright. May barako? Patupat, try natin to. Kape. So, try natin tong patupat. Meron naman doon yung linapat, yung isa, yung flat. Sticky rice naman na may mani sa loob. Ayun, meron doon magbilan. Ayun. Yung sa akin. Ay, magkano po? Ay, ito, iba rin to. Iba naman yan. Try natin. Ito yung mamani. Kape rin. So, eto, lasang suman nga naman talaga. Sarap, kape. All this church namin dito sa Sagada, which is built by the Americans. So, una kasing mga dumating dito is yung mga American missionaries, which is sila yung nag-introduce sa amin ng Christianity. So, ang Christian na inaano nila sa amin is Anglican. So, hindi po siya Catholic. So, ang pinaka main difference naman dun sa Catholic is yung sa pare namin is nag-aasawa siya. Okay. Nagkakapamilya. Ganun pala. Thank you po. Salamat. May sticker pa ba ako? Check ko nga. So, ito na yung mga cemetery na ginagamit ngayon. Yan. So dito, ito lang kasi yung kakaibang nicho dito. So, ito lang yung nicho na may salamin. No, ano? So, isa siya sa mga naunang pare dito, which is naipanganak and lumaki dito, nag-aral bilang pare. And then, gusto niyang malibing dun sa may hanging coffins, pero hindi siya pinayagan. So, ang ginawa na lang is nilagyan na lang siya ng salamin. Ay, salamin yan. Nakikita siya dyan dati. Oo, so yung kabaong niya. Ang galing, oh. Grabe. Doon siya dati. Pwede mo Then silipin. dito, so, it means pagka dito kasi pagka nag-asawa ka na, pagka namatay yung isa, automatic may nakalaan na ano katabi. Nicho para dun sa. So parang ganito. So ibig sabihin hindi pa namamatay yung asawa niya. Ay, kaya may ano siya, may bakante. Bakante. Pagka bakante, Pag may asawa ka na, automatic lalagyan ng katabi. katabi. Sana all. Ay, lulok. Ito may dugo. Hi. Talaga ng mga dog dito. Hello. Anong Siya yung kanina yung nasa baba. Oh. Yung huli. Oh, Lahat iihiyan niya. Hello. Sama ano ka? pangalan nito, Uncle? May pangalan ba? Brownie. Wala eh. Brownie. Brown siya eh. Kasi Ay, hello. Wala tayo ng ano. Sige, una ka na. So sa ngayon yung cemetery ng Sagada. Pero after ito, yung Eco Valley, ito na. Tapos yung hanging coffins na, yung mga and then dito, during the All Saints Day at All Souls Day, karaniwang ginagamit namin dito is nagsisiga kami ng apoy. So, yung kandila, bihira lang siyang gamitin. Dahil meron kaming nakaano na parang belief na hindi mo lang basta na ano yung mahal mo sa buhay, hindi mo lang sila basta naaalala or ano is parang mas napaparamdam mo pa yung init ng pagmamahal mo sa Kapag yung apoy talaga. Mas malaki, mas better. So parang palakasan ng apoy. palakasan ng apoy. Dito so during also All Souls Day parang lilinisin lahat to and then magsisiga sila ng mga apoy sa bawat puntod ng mga mahal nila sa buhay. Kayo doon. Oo nga no. Lahat. Yun. So lahat nakaharap. Dito Saan? kasi Sa taas? dito lalabas yung araw dito sa lulubog. So lahat ng Mga yan nakaharap doon. lahat ng nicho dito nakaharap dito sa side na to kasi nandun yung Labasan ng araw. sikat ng araw. Brownie, excuse me. Brownie. Brownie, padaan. Excuse me po. Brown. Excuse me po. Nagkamot Ay, pa. nagkamot po. Hindi po kami makadaan. Okay lang, padaan. Excuse me po. Kinamutan pa tayo. Uy, anong gagawin Ano ba? namin? Naka-video ka. Ino po. Sige. Umupo pa. Uy, paano tayo Uy, dadaan? Sige. Padaan ha. Yan. Bakit naman siya kasi tinawag na Eco Valley kasi pagka during day, pagka maglilibing, ang ginagawa is from dun sa community, dadalhin dito yung patay. So ang mga matatanda ang ginagawa nila is may mga ritual and then sisigaw sila parang mamamahalan dito na sa mga spirits dito na may dadalhin na isasama sa kanila. Kaya sa mga turista din, parang naging kasabihan na rin or tradition na sinisigaw dito. Kaya lang nangyari na kung ano na lang yung sinisigaw. Wala na yung effort. Ano meron dyan? Meron. Anong meron? May mga laman pa din. Nung nilagay dyan, so hindi na sila ginagalaw. Nahubad yung slippers ko, hirap. Uy, ayun na. Pwede pa tumulong dito? Sige, pwede po. Yung burial cave.
Oo. Ako kuya yung mga, tama ba? Kasi yung sa... May mga laman pa daw to. So medyo matalik din yung mga babaan dito. Medyo mataas to. Yeah. Hingal ako. Dito is yung mahahaba at saka yung sa maiksi. Makikita niyo yung effect ng Christianity. So, sa mahahaba kasi pagka sinabi natin sa Kristiyano na rest in peace, diba, pag pahiga, parang nakatulog. Kaya, and then pagka naman sa may maiksi, yun yung traditional na ginagawa. So, sila, mga nakabalaktot siya. So, kung paano ka pumunta dito sa lupa, ganun ka din dapat bumalik. Tibay ng kahoy. Ano yung nakasabit na yun? Upuan ba yun? Opo. Oh. Picture lang. Ayun, tapos na kami dun sa trail. May merienda dito sa labas. Hey. Cucumber na drink. Q for cucumber. Tapos, ay sa kanila muna. Tapos empanada. So ito yung nabili naming empanada dito sa may simbahan. Yung laman niya is ham and cheese, tapos may mayo. Tapos na nakabalot dun sa pancake. Para siyang ganun kasi may butter yung tinapay. 30 pesos Kaya, only. Bumili to ng tatlo Dalawa? Tatlo? Isa kinain niyo na. Sa babaunin niya yung dalawa. The best. Fluffy. So yan, nag-check out na rin kami dun sa dinuluyan namin. Nag-check out kami ng 11:30. Since 3:30 pa yung biyahe namin, nagkaroon muna kami ng tambayan, tapos nag-lunch na rin. Dito kami napunta sa may Samgyupan. So tapos na kami kumain dito sa Anyongan. Babalik na kami dun sa town proper para bumili ng mga pasalubong, tapos sakay na kami ng bus. Hindi pa ako handa umuwi. Nalulungkot ako. Ako din No, saya dito Una na kayo? Yan You know? So napagkasya namin yung tatlong bike dito. May space pa naman sa kabila. Nagawa naman ng paraan. Hi, Jer. Hello. Hi, Jer. Hello. Hi, Jer. Hello. Finally, after 12 hours, nandito na rin kami sa Cubao. So dito na rin kami mag-iwalay. So that's it. Thank you for watching. So dito kayo mag-iwalay si Jer, Irod, si Ival, sa Commonwealth, sa kontakin ko ng EDSA papuntang Mandaluyong. So dito na tapusin ang video sa mga nanood. Maraming salamat sa inyo. Kung bago kayo sa channel, please subscribe. And kung nagustuhan nyo, share nyo na rin. Ride safe. Bye-bye.